maiwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Ang mga pagkaing akala mo'y walay na, pwede pang ihain sa mesa. Talagang yung mga bituka, tinatapon, hindi pinapansin. Kaya nag-isip ako kung ano dapat gawin na luto. Good. At kapag usapang luto, papahuli ba naman ako? Mga talagang pinagtabasa na ng isda. Yan, sarap na. Yun, my favorite fish. Mula sa mga recycled high-quality bags and accessories. Noong una, nagpupunta muna kami sa mga funeral parlor eh. Ngayon, alam na ng mga janitors, alam na nila pag sinasabi, uy, nandun ang dami-daming juice, bayaan mo na. Kasi yung mga janitor, sila yung nangongolekta, sila na yung nagdadala rito. I wonder, ano-ano mga patapon sa iba, pero mapapakinabangan pa pala. Because it's Sunday, it's farm day. Nako, ito na. Pwede na itong harvest kasi gugulang. Pag gumulang, hindi siya masarap. Pumapait. So, kailangan ano na. Bato? Hello? Hello? Mami Sue. Oh! Medyo pagod ako galing akong work Pwede ba akong mamasyal dyan sa farm mo? Nako naman, anytime, Empoy. Welcome ka dito. Halika, pumunta ka. Tama-tama, may lulutuin ako. Punta ka dito. Okay, sige. Nangunguha lang ako ng pechay ngayon Thank you. So, see you. Yes! Woo! At dahil may bisita ako ngayon, ang aking first assignment, ang mamalengke. Pero paano ko kaya bubusugin si Empoy at gawing memorable ang kanyang pagbisita? Lutuan ko kaya siya ng kakaiba? Ano ba to, Tinek? Na isda. Mga talagang pinagtabasa na ng isda. Pero marami daw bumibili, kaya nga wala na tayong mabibili dapat. Muntik na maubos. Ay, magugustuhan kaya ito ng bisita natin. Tara, ay, di ba? Fish, check. So, pag may sukay ka, yung, ano ba tawag dito, ate? Taba? Taba. Taba ito ng, pwede, libre to, di ba? Sa'yo. Hindi, libre to. Tapos, pag nagluto ako ng tulingan, sinaing na tulingan, lalagay ko ito para may konting baboy. So, hindi na ako bibili ng baboy. Libre lang ito, palengke. Oh, di ba sayang din? Ito, akin na to. Pork, check. Pero ito ang main dish, bituka at laman ng isda. Binebenta mo ba yung bituka? Pinamimigay mo na lang? Pinamimigay ko. Aka na, ibigay mo na lang sa akin. Okay lang po ba? Yeah, suki ko. Akin na ta, ha? Ngayong nakapamalengke na tayo, it's cooking time! Ngayon, mga ka-wonder, lulutuin naman natin. Ito yung binili namin sa palengke. Pero tira-tira na to. Tira-tira ng pirapiraso na to. Kumbaga, parang retaso nung isdang tuna. Ngayon, lulutuin natin to ay may, paksiw sa gata. Laura! Laura! Wala si Laura. Busy ata to. Ate Laura! Oh! Ate Laura! Is that you? Yes, sir. All right. Thank you so much. What's this flavor? Orange juice. Orange. I thought this is a latteris juice. Laura! Laura! Laura!
Ano ba yan? Kanina ko pa tinatawag. Sir, may ano po kung kailangan nyo? May po na... Yes. Bigyan mo ako ng caviar. Teka, Yeah. asan ba yung pamalo ko? Prutas. So, sa palengke kasi, hindi ako kasi gumagamit ng yung mga instant gata. Talaga gusto ko yung kakang gata. So, lalagay ko muna ito, pangalawang gata. Isunod ang luya at bawang. Saka ilalagay ang retasong tuna. Yeah, ito na yung ating retasong tuna. So, basta ang sabi ko lang kapag kailangan anuhin nyo agad, linisin nyo kaagad siya asnan para hindi mabilasa. Yan, yun ang hindi masarap sa isda pag nabibilasa. Matapos palambutin, sunod na ilagay ang gata. Iba talaga hindi na nila ibibilhin kasi parang tingin na retaso na yun sa palengke eh. Pero sa iba, ulam pa talaga yan. At saka ako ulam sa akin yan. Hindi yan retaso. Sarap kaya niyan tuna. Ilang minuto pa at ako na lang yata mag-isa trabaho dito. Yan. Sarap na. First dish done! Hey, hey, hey mga ka-wonder! Bukod sa orange juice ni Ate Laura, I am so much amazed sa pagiging resourceful ni Mami Sue dito sa kanyang farm. Galing ah. Ito, ano to? Goma. Goma oh. Gawa sa goma. O tingnan nyo oh, mga ka-wonder. Kahit yung mga patabong goma, pwedeng gawing upuan dito sa farm ni Mami Sue. Mami Sue, you're so creator. You're so creative. Laura! Laura! Wala si Laura. Busy ata to. Sobrang relax talaga dito, no? Lalo na po sa gabi. Lagi po kami naka-jacket dito sa gabi pag ganito pong panahon. Mula bear season hanggang February. Pati pa yung mga lamok dito naka-jacket din. Aba, at may pa-swing-swing ka pa Mami Sue ha? I-swing mo ako. Alam niyo mga ka-wonder, napansin ko dito sa farm ni Mami Sue, napaka-resourceful dahil etong kawayan na napapansin nyo, ayan o, nagawa niyang cottage pa or waiting area dito sa kanyang entrance. Pati basurahan gawa sa goma. Oh, tingnan nyo naman. Napaka-resourceful talaga. Nasaan naman si Mami Sue? Nagugutom na ako. Ewan ko sa inyo, Empoy, hindi nyo na ako tinulungan. Luto na ba? Sunod nating lulutuin, paksiw na walang tapon. Dito kasi, isasama natin ultimo bituka at atay nito. Kailangan pagkabili nyo sa palengke sa bangus, linisin nyo agad, tapos lagyan nyo na agad ng asin para hindi masira yung bangus. Lagyan natin. Medyo kakaiba dito. Meron tayo ilalagay na bituka ng bangus. Alisin mo lang yung apdo at saka yung ibang mga maiitim na parte ng bituka. Tapos kaysa itapon, pwede pa naman kainin. At parang atay ito eh. Parang atay ng manok. So lagyan na natin siya. Ilang minutong pagpapakulo lang at ready to serve na ang paksiw. Oh, naku naman. Saan na kaya si Laura? Saka yung bisita ko kanina, paluto na't lahat. Kakain na lang, wala pa. Hey, Mami! Si Empoy nga ang para ka naman social na bisita dito. Napakasarap naman nito. Halika na, kain na tayo. Yan. Sarap naman nito. So, syempre, meron akong ginataang tuna at paksiw na bangus. Yun, my favorite fish. Paborito ni Empoy paksiw, pero ang kakaiba nga dito, mayroon siyang bituka ng bangus. Kaya pala kanina pa kita tinatawag, kasama mo si Empoy. Kanina pa tawag ng tawag. O sige na, kain na tayo. Let's eat ourselves. Come on. Hey, everybody, come on, guys. Let's eat. Yay! Kain na. Yan, let's eat. O, yan na, kain na. Ito, kain na. Ang sarap ng intestine. Gasang swelas. Joke lang. Joke lang pero masarap siya. Swelas talaga.
Pero masarap. Sobrang sarap. O di ba mga ka-wonder, ang mga tira-tira kayang maging bida? Susunod! Dito sa Tondo, kakambal ng shot puno. Good. Bituka ng bangus na inadobo. Style and trash. Mga ka-wonder, aakalain niyo bang ang mga high-quality product na ito mula sa basura? Kung retasong tuna at pinaksiw na bituka ng bangus ang pambato ko sa indang? Dito sa Tondo, ang naghahari-harian tuwing shot puno, inadobong bituka ng bangus na kung tawagin tokong. O tabi-tabi na lahat ng siga sa Tondo dahil sa pagluluto ng tokong. Ang tunay na hari si Tatay Aking. 20 years na po akong nagtitinda ng tokong. Hindi kasi dati, may bangusan dyan. Talagang yung mga bituka, tinatapon, di pinapansin. Ano kaya alisin namin tong bagay na to? Inalis namin yung tokong, atay, yun ang kinukuha namin. Kaya nag-isip ako kung ano dapat gawin na luto. Naisip ko, adobo. Lalagyan ko na lang ng sili, bawang. Ayun, parang nagustuhan nila. Mga ka-wonder, ang lulutuin po natin ngayon ay tokong ng bangus. Importanteng malinis ng mabuti ang bituka at laman loob ng bangus. Dapat po nating hugasan to dahil ito'y madugo at malansa. Sunod, pakukuluan ito sa suka. Isang kulo lang po to. Pampaalis ng lansa. Saka natin iaahon uli para hugasan. At igigisa. Joby, tingnan mo kay pulutan natin kay kagawad ako kay kuluto na. Sige, tignan ko kung luto na yung pulutan natin to. Matikman eh. Ay, malapit na ba yung order namin tokong dyan? Malapit nang maluto. Sa tokong mo eh. Hintayin nyo lang. Malapit nang maluto ito. At ang sahog lang, bituka, bawang, sili at toyo, kompleto na ang adobo. Mga ka-wonder, eto na po ang order ng mga manginginom kong kapitbahay. Ang lasa, kumusta naman ba? Sabi talaga, sarap, trending. Yamin talaga yung pulutan ni Kagawad. Teka, kukuha akong kanin, tikman natin. Good. Sarap talaga. The best yung. Ang adobong tokong, saktong-sakto sa panlasa ng mga taga-Tondo. Kung pagluluto ng bituka ng bangus ang usapan, ang mga Caviteño, hindi raw yan aatrasan. O mga chong, ito na ang tochong. Yan ang ibibida sa atin ni Chef Chris at Chef Mark. Sa pagluluto ng tochong bangus, syempre kailangan natin yung mga usual na panggisa natin. Tapos syempre kailangan natin ng maraming kamatis. Ito yung magpapalinamnam ng luto natin. And then syempre hindi dapat mawala dyan yung tinatawag nating tahure. Nagpiprito tayo ng bituka ng bangus. Kung sa ibang lutuin at sa ibang lugar, tinatapon nila yung bituka ng bangus. Pero dito, sa Cavite, kasama siya sa ating putahe. Matapos iprito ang bangus, sunod na natin titimplahin ang special sauce nito. Kung makikita nyo, nilagay ni Chef Joel yung tahure. Ano ba yung tahure? Yung tahure, tokwa rin siya na finerment. Konting gisa, saka susunod na sabawan. Siyempre, yung bangus lagyan na natin para yung tocho sauce dumikit doon sa bangus. Yung lasa niya, yung flavor niya, mapasama rin doon sa bangus mismo. Meron tayong mga bagong pag-aaral na nakakita po na yung pong bituka ng bangus ay naglalaman po siya ng probiotics na nakakatulong po para maging mas malusog ang ating digestion or naging mas maganda po ang ating tiyan. Mga ka-wonder,
Ka-Wonder, ready to serve na ang tochong na bituka ng bangus. Susunod! Style and Trash. Mga ka-Wonder, aakalain niyo bang ang mga high quality product na ito mula sa basura? Style and Trash. Mga ka-Wonder, aakalain niyo bang ang mga high quality product na ito mula sa basura? Ideya ito ng ka-Wonder nating si Nanay Edita na siyang gumagawa ng mga produkto mula sa basura. Ang goal ng Kilos Foundation, ang mga box at juice pack na patapon na, i-recycle at gawing mas stylish pa. Sa umpisa, mahirap talaga because we are introducing talaga na huwag nyo itapon yung juice pack, sayang, pera yan. Kahit sino, huwag nyo itapon. Kaya nga sabi ko, may pera sa basura, 20 centavos each. Binibili namin ito. Trabaho para sa mga nanay lang daw ang layo nito noon, pero ngayon, lahat welcome na sa kanilang produksyon. Gaya ni Tatay Juanito, na ito na raw ang ikinabubuhay sa loob ng 12 taon. Ang talagang member po ng Kilos yung namatay kong asawa. And then, nagkasakit po siya, pinalitan ko po siya dahil siyempre, para tuloy-tuloy ang hanap buhay namin. Sa edad ko pong ito, wala po akong mapasukan ibang trabaho. Ito na po ang aking nagiging hanap buhay. Binibigyan po kami ng mga minsan grocery and then bigas. Yung po ikusan loob ng Kilos Foundation. Si Tatay Fredo naman, hindi lang bags ang nadala abroad, maging siya kasi pang-international ang skills. Ako po dito ay mananahi. Yung tinatawahi ko po ay pang-ladies bag. Bilang mananahi, nadala ko po sa ibang lugar, sa bansang Singapore. Kaya malaking bagay po yun para sa akin. Dahil na-experience ko yung nakapagtahi ako sa ibang lugar. Nag-apply din ako ng mananahi doon. Almost 1 year. Tapos ito na naman, bumalik na tinanggap naman ako dito. Nang nakilala ang Kilos sa loob at labas ng bansa, hindi nila napaghandaan ang taas ng demand. Nung una, nagpupunta muna kami sa mga funeral parlor Ngayon, alam na ng mga janitors, alam na nila pag sinasabi, uy, nandun ang daming-daming juice, bayaan mo na. Kasi yung mga janitor, sila yung nangungulekta, sila na yung nagdadala rito. Kaya ang kanilang solusyon, sementeryo at bundok ng basura. Ang supporterero ngayon, doon ako namimila. Pag nakikita na ako, nandun na ako sa Musileo, magbibilang na ako. Lahat ng supporterero, makikita mo na, yun ang mga kakilala ko that time. Itong mga nasa boxes natin, nahanda na namin to. Shipment namin to for US at saka Japan. Sa totoo lang, ito binibili namin ng 20 centavos each. Alam mo na, pagka nagtotong is, kaya lang ngayon, ang ginagawa niya, pineapple, mango. So, sinasort out niya ngayon ito. Mabilis siya mag-sort out. Galing kasi sa paglalaro ng tongis. Ganun ang mga kababaihan. Ito, nangyayari naman ito sa mga pabrika. Sa halip na itapon nila kasi hindi nila ginagamit. Siguro miscolored, tabingian design. So, ang nangyayari, binibili na namin to. Ngayon nga, 6 na po na ang miyembro ng Kilos. Lahat sila, bit-bit ang kanya-kanyang pagkamalikhain. Alam mo naman ang mga kababaihan, maimis yan. So kaya nga, different designs, we're making. Kailangan, very resourceful ka talaga. Alam mo naman ang nanay, saludo ako talaga sa mga kababaihan. At dahil maka-empleyado ang kanilang samahan, pwedeng mag-work from home. Sa inilabas na pag-aaral sa Marine Pollution Bulletin ng United Kingdom, pangatlo ang Pilipinas sa top producer ng basura o plastic waste sa buong mundo. Ang adhikain ng Kilos, mabisang solusyon sa problemang polusyon. Siyempre gusto namin maging malinis yung kapaligiran. Doon na rin namin inumpisan yung bawas basura, dagdag kita, huwag nila itapon. Kaya nga sabi ko, may pera sa basura, 20 centavos each. Binibili namin ito, para sa ganun, nagkapera na sila, pero yung basura, ni-recycle pa natin, ginawa natin isang magandang mga gamit. Sa pagbabalik ng I-Wonder! Ngayong araw, mag-chill and relax muna kayo, Nanay Gina at Nanay Victoria. Isama nyo na rin ang iba nyo pang katrabaho.
Dahil sa inyong pagsusumikap, ang I Wonder Team may munting sorpresa sa inyo. Dahil nga sa taas ng demand, halos 24/7 ang araw ang pagtatrabaho ng mga mananahi sa kilos. Bagaman at good news ito dahil sa patuloy na paglago ng negosyo, need pa rin nila ng time to relax. Mag-inat-inat muna mula sa paggawa ng bags at accessories. Ngayong araw, mag-chill and relax muna kayo, Nanay Gina at Nanay Victoria. Isama nyo na rin ang iba nyo pang katrabaho. Dahil sa inyong pagsusumikap, ang I Wonder Team may munting sorpresa sa inyo. Let's go to the salon! Sarap pala sa pakiramdam na namamassage po ang mukha. Nakakaantok po siya at saka nakaka-relax. Bago sa pakiramdam kasi ngayon lang nag-profession. Relax po ako at saka medyo inaantok. Sarap ng pakiramdam. Very cool. At dahil nakapag-relax na, sina Nanay Gina at Nanay Victoria ready na ulit sumabak sa trabaho. Maraming salamat, I Wonder! Sa maliit na paraan man nabigyan natin sila ng time para mag-relax. Dahil sa araw-araw, malaki ang naitutulong nila para mapakinabangan at mag-recycle ng mga plastic. Ang sarap ng intestine. Kasang swelas. Joke lang. Joke lang pero masarap siya. Good. Sarap talaga. Mga ka-wonder, akala natin may mga bagay na patapon na. Pero kung aaranin lang natin mabuti kung ano pa yung pwedeng gamit niya, kung saan mo pa siya pwedeng mapakinabangan. Yes, tama yan, Mama Sue. In other words, recycle. Yan. Yun lang. Paano ba mga ka-wonder? Kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang aming social media account sa iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano ba magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder! Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder!